at lakas ng mahirap. Pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkakaloob mo po sa amin. Ang unang biyaya na aming natatanggap ay ang magising kami sa panibagong araw na kung saan binibigyan niyo po kami ng pagkakataon magbalik loob sa iyo, magpurit, magpasalamat. Marami pong salamat, Panginoon, sa online piging na inihanda mo upang ang iyong mabuting balita ay maihatid sa bawat puso ng iyong nilikha. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Nagawa sa nakalipas na oras, linisin mo po ang aming puso, Panginoon. Halina, Espiritu Santo, manahan ka sa bawat isa. Ama, ang iyong lingkod ay gamitin mo lamang bilang daluyan ng iyong mensahe. Ako'y makasalanan, ang mga makikinig makasalanan. Nawa, ang aming mga kasalanan na hindi maging dahilan upang kami patuloy na maghanap sa iyong presensya. Ikaw ang patuloy na mabigyan ng lakas, ng kapangyarihan, ng papuri sa Facebook Live nito. Bigyan mo po ako ng karunungan at kababaang loob. Ang tinig mo ang aming marinig. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, pangalan ng Anak, Isa ng Espiritu Santo. Amen. Pag-asa ka namin lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. Ito po yung nagsimula noong 2019 at maraming pong salamat sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit ang Facebook Live to share the Gospel of the Lord. And salamat sa Diyos, ngayon po ay February 22, 2026. Mabilis na ang araw. Ilang araw na lang, papasok na po ang March. Kung ipagkakaloob ng Panginoon ang araw na yan. At ang Sunday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain espiritual. Amen. So, ako po si Sister Angelica Dorde at isa po akong Katoliko mula sa Bulacan. So, ito po ang mabuting balita, no? Pare-pareho po natin pakinggan. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to him and said, "If you are the God's son, order those stones to turn into bread." But Jesus answered, "The scripture says, human being cannot live on bread alone, but need every word that God speaks." Then the devil took Jesus to Jerusalem. The Holy Spirit, or the Holy City, set him on the highest point of the temple and said to him, "If you are God's son, throw yourself down, for the scripture says, God will give orders to his angels about you. They will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stones." Jesus answered, "But the scripture also says, do not put the Lord your God to the test." Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. All this
I will give you. The devil said, if you kneel down and worship me. Then Jesus answered, go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve only him. Then the devil left Jesus, and angels came and helped him. My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Thanks to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. So, yun po yung gospel ngayon pong Sunday. Alam naman po natin na kapag Sunday, ito po yung araw ng pamamahinga nating mga Katoliko, araw ng pagsamba, pagsisimba. At nawa ang iba po sa inyo, nakapagsimba na kanina umaga or mamayang hapon, no? At ang halaga, magsisimba po tayo. Napakahalaga po ang pagsisimba sa ating mga Katoliko kasi kasama po yun sa 10 utos ng Diyos. So, at itinuturing na mortal sin kapag hindi po tayo nakakapagsimba. Sapagkat, commandment ni God yun. Tsaka dapat naman talaga tayo magsimba kasi 6 na araw na binigyan tayo ng Diyos ng paggabay. Nakakapagtrabaho, kapag-aral, for 6 days. So, yung 7 days, pagpapahinga po talaga yun. 6 na araw na ginawa ng Diyos ang mundo, yung mga meron sa mundo, at sa 7 araw, nagpahinga ang Diyos. So, kung ang Diyos ay nagpahinga, tayo din dapat nakakaroon ng pagpapahinga. So, napakabuti ng Panginoon dahil ilang oras ba sa isang araw? 24 hours. So, 24 hours times 6. So, ang dami nating, oras para sa mundo. So, yung araw na to, itinatangi ito kasi ito ay para sa Panginoon. Hindi naman hinihingi ni Lord ang 24 hours ng Sunday. Hindi. Si Lord kasi quality time, hindi quantity time. So, kung bibigyan po natin ng senaryo o mabuting balita, ito po yung tungkol sa pagtukso kay Jesus sa ilang. Kasi nga po, dinala siya nandun siya sa ilang, nakasama niya ang dyablo. At 40 days, 40 nights talagang nagutom siya, talagang nag-fasting siya, talagang masasabi natin na isang banal na Diyos naging kasama ang dyablo. So, meron sa ating mensahe ang actually itong gospel. Actually, napakaganda ng gospel na ito is about temptation, tukso. Kasi tayo, araw-araw, may mga tuksong dumadating sa ating buhay. Pero, kung tutularan natin yung pattern, paano ba napagtagumpayan ni Kristo ang tukso? At 3 pattern ang kanyang ipinakita na dapat natin gawin. So, ang unang temptation kay Jesus is pagkagutom. It's about flesh. Alam ng dyablo na 40 days, 40 days, walang kainan to. Sino ba namang tao ang makakatiis na 40 araw walang kain? Tayo nga lang, minsan di tayo makakain ng isang araw. Talagang sobrang gutom, maghihina tayo. Merong yung katawan natin, may signal na nagugutom na ako. Sabihin ng utak, gutom na, tiyan. So, anong tendency ng tao kapag nagugutom? Humanap ng pagkain. Kasi pag hindi kumain ng tao, sasakitan tiyan. Mahihilo, manghihina. Yun talaga, whether we like it or not, yun talaga gagawin natin. Tao Nauuhaw tayo. Anong tendency natin? Humanap ng tubig. Hahanapin yun ng katawan natin kasi kailangan yun ng katawan natin. So, yun ang nakita ng dyablo kay Jesus sa unang temptasyon. Kaya, ang sabi ngayon ng dyablo, ito, sige kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung mga bato na yan. Nakakakain ka naman yan. Wawa ka naman. Anak ka mo ng Diyos. Tapos, di mo mapakain yung sarili mo. So, paano natin i-apply yung first temptation kay Jesus sa buhay nating mga tao? Ganyan ang taktika ng dyablo. Alam niya na likas tayong makalaman. Likas tayong makasalanan. Yun ang kalikasan natin Kung ang mga hayop, meron silang kalikasan, kamukha ng
ng kalabaw, likas sa kanya na magdublob sa tubig. Tayong tao, may kalikasan tayo. Likas nga tayo makalaman. So, nakita ng Diablo yung wow. Madali ko itong matutukso when it comes to flesh sa pagkain. Kaya kumisan, ano ba ang mga sakit ngayon dito sa mundo? Mga cancer, mga diabetes, mga stroke, mga, di ba? Saan nanggagaling lahat ng mga sakit na yan? Dahil sa maling pagkain na pinapasok natin sa ating katawan. Samantalang noong panahon ng mga lolo't lola natin, ang hahaba ng buhay nila. Bakit? Very organic ang kinakain nila. Wala yung mga instant noodles, yung mga nilalagay ng mga MSG, wala yung mga soft drinks, wala yung... Kumbaga talagang pati hangin malinis. Pero ngayon, minsan, 30 years old pa lang, 40 years old, minsan nga teenager pa lang, minsan nga baby pa lang namamatay na. Why? Because yung pagkain. Actually, yung pagkain, pag hindi healthy yan, talagang iiksi ang buhay natin. Tapos, ang sistema pa natin mga tao, saka tayo humihinto sa mga masasamang pagkain kapag may sakit na tayo. So, hindi gusto ng Diyos na magkasakit tayo. Halimbawa, ikaw ngayon bedridden ka, na-stroke ka. Hindi gusto yan ng Diyos. Choice natin yan. Kaya nga tayong mga tao, nabubuhay tayo, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Halimbawa, sabi mo, ang kapitbahay namin, pinaparusahan ng Diyos yan, kaya tingnan mo na stroke. O tingnan mo may cancer, hindi. Ang gusto nga lang ibigay sa atin ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiya-siya. So kung ano man yung sakit natin ngayon, choice natin yun. Yun yung consequences ng ginawa natin sa ating katawan. Ano bang sabi ng kasulatan? That our body should be the temple of the Holy Spirit. Dapat ito ang templo ng banal na Espiritu. Kaya nga si Kristo, nung siya'y muling nabuhay, di ba, pinako siya sa krus, namatay, muling nabuhay. Yan ang faith natin, di ba? Kapag tayo ay nasa simbahan, ano ba lagi natin sinasabi? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Lagi natin sinasabi yan sa simbahan. Kasi yan yung faith natin. Yan yung paniniwala natin. So, yung pagiging mahina na sa laman, malaking factor yun. At yun ang unang temptation kay Jesus. Amen. At hindi lang pagkain ang tinutukoy dito, ha? Hindi lang pagkain. Yung sinasabi, kasi ang sinagot dito ni Kristo, Bible verse. Anong sabi niya? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, anong tinutukoy niya dito? Yung Word of God. Kasi kung mayabang lang si Kristo, pwede niyang pagmayabangan yung Diablo. O sige, tingnan mo, wait, gagawin kong tinapay yung mga bato. Sige, naging tinapay na, pahiya ka, no? Hindi siya nagmayabang. Bagkus, sinabi niya, hello, akala mo siguro nabubuhay lang ang tao sa pagkain, sa material na bagay, sa kasikatan, sa kapangyarihan. Hindi. Kasi, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang lahat dito sa mundo kung kakapalit naman ng kaluluwa niya. Ganyan ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Masyado tayong sinisilaw ng mga bagay dito sa mundo. Kasi, ang reality, si Kristo nasa langit. Anong pangako niya? Babalik ako anytime. Parang magnanakaw. So, wag natin sabihin na payapa ang buhay natin ngayon. Walang bagyo, walang lindol. Hindi. Jesus will come anytime. At nangyari na yan dati doon sa unang paggunaw sa mundo. Sa panahon ni Noah. Di ba bigla na lang nagkaroon ng malaking baha, nagunaw ang mundo. So, it will happen again. Kaya nga itong panahon ng Kwaresma, pinaghahanda tayo ng Diyos na magbalik loob na. At paano tayo makakapagbalik loob kung mismo yung katawang lupa natin, hindi natin madisiplina? Paano natin sasabihin na hindi ako maiinggit sa kapwa ko, hindi ako magagayad sa kapwa ko, hindi ako gaganti sa kapwa ko, kung yung mismo simpleng sigarilyo, hindi natin mag-iba. Kung yung simpleng alak, inaabuso natin yung sarili natin. Kung yung sobra-sobrang pagkain ng matamis, maalat, sobra-sobra. Hindi natin madisiplin yung
Once na hindi natin madisiplin ang ating katawan, nagkakasala tayo. At yung kasalanan, nagiging master natin. Tayo nagiging alipin. Kaya ang gusto ng Diyos, kung gusto nating hindi mahulog sa tukso ng dyablo, disiplinahin muna natin katawang lupa natin. Amen. So ano pa yan? Kamukha ngayon, sa social media. Napakalakas ng social media. Kahit sino nakakanood. Lahat na yata meron cellphone eh. Kay basurero ka, kay nasa middle class ka, mayaman ka, lahat sa social media. Ano bang sinasabi ng social media? Okay na ang LGBT community. Bakit may LGBT community? Sinong gumawa niyan? Hindi ba pwedeng God's community? Tanggap na ng tao eh. Okay na yan. Ang dami na nga followers nung same-sex relationship eh. Okay na yan, tanggap na ng tao. Yun ang problema, tanggap ng tao. Ang tanong, tanggap ba ng Diyos? So once na hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, talagang yung social media, it will give us a big epekto sa pag-iisip ng tao, sa desisyon ng tao. Sila nga, kilala na eh. Kilalang vlogger, kilalang artista, nagpakasal, naghiwalay, nag-divorce. Sila nga kilala na eh. Kano pa ko? Gayahin natin. Idol natin yan eh. Diba? So, kasi ang naghahari ngayon dito sa mundo, si Satanas. Ang iniwan dito ni Kristo, Holy Spirit. Kaya bago umakyat si Kristo sa langit, nagdasal siya sa Diyos Ama. Maari po bang ibaba niyo ang banal na espiritu at iiwan ko dito sa mundo kasi alam ko, tutuksuhin ng dyablo ang mga tao sa tawag ng laman. O isa pa, uso na ngayon ang tawag doon? Premarital sex. Ang sex para sa mag-asawa. Kapag ginawa yan ng hindi mag-asawa, isang mortal sin yan sa Catholic faith. Pero anong nakikita ng mga kabataan sa social media? Okay na yan. Nagmamahala naman kayo eh. Kapatid, ang dyablo, mas marami pang alam yan sa Biblia. Sabi, God is love. Tama naman, God is love eh. Ngayon, sabi ng dyablo, God is love. Dede, gagamitin ko yung love. Mamahala naman sila, okay na yan. Tawag kasi yun ng laman. Kasi yun talaga ang target ng Satanas sa atin, yung tawag ng laman. Tingnan mo si Eva at Adan. Anong sabi ng dyablo, yung ahas, no? Sabi niya kay Eva, kainin mo yan. Yung bawal na bunga. Actually, hindi naman binanggit kung mansana siya, no? Whatever. Basta sabi sa Bible, bawal na bunga. Syempre si Eva, ang ganda ng prutas eh. Natataka mo siya eh. Pero sabi niya, hindi, bawal sa amin ng Diyos yan. Utos ng Diyos eh, wag daw namin kainin, mamamatay kami. Ano ngayon ang sabi ng ahas? Diablo yun eh. Naku! Pag kinain mo yan, magiging kamukha ka ng Diyos. Malalaman mo yung katotohanan. Mabubuksan yung isip. Di nakipag-usap pa si Eva doon sa Satanas. Minsan, yun ang nagiging problema. Kaya tayo nahuhulog sa tukso kasi ini-entertain pa natin. Nakikipag-usap pa tayo sa tukso. Hindi natin alam, unti-unti tayong binobola ng tukso. Hanggang sa bumigay tayo. Hindi, huwag kang maniwala dyan. Kung ginagawa na ng marami yan, ganun ang bulong. Sabi nga, bumubulong talaga ang dyablo eh. Ginawa na ni God, gawin niyo yan. Ang tanong, gusto ba ng Diyos yung ginagawa ng tao? Hindi. Nabubuhay tayo sa mundong ito to follow the will of God, hindi yung to follow our human will. Kasi kung susundin lang natin ang human will, marami tayong gusto sa buhay natin. Gusto natin yumaman, gusto natin gumanda, ang dami. Ang tanong, ginusto ba na natin magkaroon ng pag-ibig sa Diyos? Hindi natin masasabi na may pag-ibig tayo sa Diyos. Una sa lahat, kung hindi ka nagdadasal sa Diyos. Pangalawa, kung wala kang relasyon sa Diyos. Kasi nga, taktika yan ng dyablo eh. Si Satanas na yun, nagdo-double time, triple time.
Magtatrabaho ako ng gusto sa social media. Para itong mga tao to, huwag silang makinig ng salita ng Diyos. Huwag silang magsimba. Huwag silang sumunod sa utos ng Diyos. Kasi kailangan ko ng maraming kaluluwa sa impyerno. Kaso naaalala natin ng Diyos kapag lumindol Pag medyo umuga yung paligid natin, oh Lord, di ba? Pero pagkapayapa ang buhay, parang wala tayong pakialam. It really gives us satisfaction na kapag nakain mo yung gusto mong kainin. It really satisfies yung ating kainin. Hindi masamang pagkain. Kaya nga tayo mabubuhay para kumain. Ang masama, pinapakain na nga tayo ng Diyos, pero yung lakas natin, inuukol natin sa kasamaan. Yung lakas na binigay na biyaya sa atin ng Diyos, hinagamit natin laban sa Kanya. Kaya sabi ni Kristo, hindi siya nagmalaki. Ang magandang ugali ni Kristo, humility. Kaya ang sabi niya, hindi lang dapat sa pagkain, hindi lang kailangan sa material, hindi lang kailangan sa katanyagan, kapangyarihan na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang paano natin malalaman sinasabi ni Kristo na sa bawat salitang narinig natin sa Diyos, kung nakikinig lang tayo ng homily tuwing linggo. Ibig sabihin, linggo na pala tayo nagkakasala. Kaya sabi sa Joshua, chapter 1, verse 8, basahin nyo ang kasulatan, araw at gabi. Kung hindi man tayo magbabasa, pwede tayo makinig. Sa YouTube, sa TikTok, ang daming dyan nag-spread ng word of God. Pero hindi tayo interesado. Bakit? Sapagkat buhay nga tayo physical, pero patay spiritual. Nakakakita nga tayo literal, pero bulag tayo spiritual. Nakakarinig nga tayo, pero bingi spiritual. At yun ang gusto igamot sa atin ng Panginoon Jesus. So, that's the first temptation. Yung flesh. Tawag ng laman, kapangyarihan. Doon tayo mahina at alam ng diablo yun. Pero may good news. Pwede tayong humindi. Dahil nung mamatay si Kristo at muling nabuhay, Jesus is a victorious God. We can say no. Kung hindi ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, kahit anong gawin natin, impyerno tayo. But the problem, yung free will natin, inabuso na natin. No, gusto ko to. Nagmamahalan kami, gusto ko to. Maraming pera, magnakaw sa gobyerno, gusto ko to. Kapag nabubuhay tayo sa mundo na laging ako, talagang impyerno ang punta. Second temptation. Ang sabi ng diablo, hindi kita nakuha sa flesh kunin kita ngayon sa, alam mo yung yung baka sakali. Kasi dinala si Kristo sa tuktok ng bundok. Ngayon ang sabi ni Kristo, ng diablo, Sabi ngayon ng diablo, nung nasa tuktok ng bundok si Kristo, sige, talong ka dyan. Sigurado naman sasaluin ka ng mga anghel. Hindi ka magagasgasan. Talon. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Nasusulat. Pansinin niyo, kapag tinutukso siya ng diablo, lagi niya sinasabi, nasusulat. Yun ang binabato niya. Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Tayo mga tao, madalas tayo sumubok sa Diyos. Okay lang masinungaling. White lies lang naman yan okay lang mga lunya. Hindi naman nila nakakita okay lang magnakaw sa gobyerno. Hindi naman nila alam Lagi natin sinusubukan. Minsan, alam na natin mahuhulog tayo sa disgrasya. Pero sige, magmotor ka, huwag ka mag-helmet. Lapit lang naman Tapos yun, nabangga. Sumabog yung ulo. Lagi natin sinusubukan na. Alam na natin magdidisgrasya tayo, pero lagi tayo pumapasok dun sa hindi dapat. Alam na yung jaywalking. No jaywalking, no parking. Huwag ka magtapo ng basura dyan, huwag ka magsunog. Pero ginagawa natin, why? Because lagi natin sinusubukan. Makakalusot naman Makakalusot naman. So, ano sabi ng Panginoon? Wag na, ganun tayong mga tao, sinusubukan natin ng Diyos. May utos na nga siyang sinet, violate pa natin. Hindi, Lord. Lagi na tayo may katuwiran. Hindi kaya ko yan, Lord. Lord, sa dalilap kapit sa patalalim na to, Lord Huwag subukan. Alam ni Kristo na siya yung nasa katawang tao, siyempre pag tumalo siya, mamamatay siya. Kaya sa katawang tao siya
Ganun tayo. Alam nating mamamatay tayo. Alam nating madidisgrasya. Alam natin na mapupunta tayo sa impyerno. Sinusubukan natin lagi ang pasensya ng Diyos. At ano yung last temptation? Hindi pa rin kita makuha dyan, ha? Ipinakita ngayon ng Diablo ang lahat ng kayamanan, lahat ng mga magagandang bagay sa mundo. Sa'yo na yan. Palasyo, mga ginto, lahat, sa'yo na yan. Lumuhod ka lang sa harapan ko at sambahin mo ko. Doon na nagalit ang Panginoon. Abay, sobra ka na. At ano na naman sinagot niya? Bible verse na naman. Ang aking Diyos at Panginoon ang sasambahin ko. Siya lang aking paglilingkuran. Diyan tayo palpak. Pag inoferan ka ng pera, government na naman tayo, di ba? Yung mga flood control, yung mga milyon-milyon na ninakaw ng mga ilan na politiko na talagang greed, ganit sa pera. Inoffer yun ng Diablo. Alam nyo, hindi lahat ng biyaya galing sa Diyos. Kapag ito ay ginamit mo sa kasamaan, galing yan sa demonyo. Kasi, yung third temptation, nag-offer ang Diablo na hindi naman kanya. Lahat naman ng dito, ang Diyos ang nagpo-provide. So, anong meron tayo? Pera, pinag-aralan, pamilya, buhay, galing sa Diyos. Pero kahit yung ninanakaw ng Diablo, ino-offer pa sa atin. O sige, tumanggap ka ng lagay. Makakita sa'yo eh. O sige, ibenta mo yung sarili mo kapalit ng kayamanan. O sige, mandaya ka sa eleksyon, mandaya ka sa pag-aaral. Di ba? May kapalit kasing tayong tao, ang pera talaga, madalaking tukso yan sa ating mga tao. Hindi masama ang pera, but the love of money, yun ang masama. Di bang may pera ka na, gusto mo pa more money? Ang tanong, pag namatay nga tayo, wala ka na madala eh. Pag namatay tayo, isang lupa lang ang kakain ng uod sa katawan natin. Kung ayaw mo pa nga magpakain sa uod, patay ka pa lang, kinikremate ka na. Yan ang uso na ngayon, cremation. Diba? Kaya nga nung last Ash Wednesday, anong pinaalala ng abo sa noo? Dust to dust. Likha tayo ng Diyos sa alabok. Babalik ka tayo sa alabok. Wala talaga. Kaya nga, diba? Kailangan natin na hanggat nabubuhay tayo, isipin na natin, ano nga ba talaga yung mission ko sa buhay? Yung bang kumain lang? Magkapamilya? Magkanegosyo? Hindi. Nakiki-apartment lang tayo dito sa mundo. Sandali lang. Paano pag namatay na tayo? Meron na tayong mga mahal sa buhay na nauna. Nakahilera na sila sa paghuhusga. Tayo, buhay pa tayo. And praise God, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. And hearing the word of God is a good news. Kaya each time na nagigising tayo, hindi yun normal. Himala yun. Marami na tayong kasabayang natulog kanina, hindi na nagising. Kaya dapat iniisip natin, ang Diyos ang kayamanan. Siya yung totoong dapat nating minamahal. Mas mahal mo siya sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa nanay mo. Siya, kasi siya yung ending natin. Pansamantala, ang buhay dito, usok lang, usok. Alam mo yung usok? Magsigarilyo ka. Yung usok makikita mo sa hangin. Pagkita mo, wala na. Ganun lang ang buhay. Ganun lang kabilis. So, ang tanong, after ng life natin, saan na tayo? Nakaprepare na ba tayo? Kasi wala naman tayong ipagmamalaki sa Diyos. Lord, attorney ako. Lord, presidente ako ng bansa, Wala lahat yun. Ang tatanong lang sa atin ng Panginoon, alam niyo kung ano? Ako ba'y minahal mo? Nagpakain ka ba nung ako'y nagutom? Nagparamit ka ba nung ako'y walang damit? Pinatuloy mo ba ako nung ako'y walang matuluyan? Ang pinakamasakit sa araw ng paghusga, sabihin ng Panginoon, sino ka? Hindi kita kilala. Malis ka sa harap ko. Nakalagay yan sa Bible. Ipagtatabuyan na tayo. Ibig sabihin nun, wala sa book of life yung pangalan natin. And it doesn't guarantee na pari ka, madre ka, preacher ka, langit hindi. Magandang naglilingkod sa Diyos. Totoo yan. Pero, ang sabi ng Biblia, sa Matthew chapter 7 verse 7, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay pupunta o papasok sa langit. Yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Obedience.
Kahit alam natin ang laman ng Bible, kung hindi naman natin ino-obey, wala yun, sayang. Mahirap talaga sumunod sa utos ng Diyos kasi spiritual na commandment eh. At nilikha tayo ng Diyos na hindi lamang katawang lupa. May spirito tayo, may kaluluwa tayo. So, ang tanong, yung spiritual life ba natin naka-online? Libre yan. Wala yung bayad. Anytime we can talk to God through prayers. Ngayon, paano sasagot ang Diyos? Through scriptures. Kapag nakikinig tayo ng gospel, nagbabasa ng gospel, yun nakikipag-usap sa atin ng Diyos. At yun ang gusto ng Diyos na hindi natin ginagawa. Kasi hindi naman tayo masisave ng asawa natin, ng kamag-anak natin. Reality is, nagbigay na nga ng parable dyan si Kristo eh. Anong sabi niya? Mayaman, Lazarus, parehong namatay. Anong nangyari? Yung mayaman na nagpakasasa sa mundo, nagsisi siya. Sabi niya, baka naman pwede magpapunta kayo ng tao doon sa mga kapatid ko para sabihin na, huy, magbago na kayo, totoo pala impyerno. Gusto pa ba natin yung magpunta tayo sa kalagayan ni Lazarus? Kung kasaan wala na tong mga to, talagang Diyos na lang. Sasabihin natin, Lord, balik mo naman ako sa mundo, maglilingkod na ako sa iyo. Sometimes, ang pagsisisi laging nasa huli, wala namang nagsisi sa una. So, ang gusto lang talagang summary na gusto ibigay sa atin ng mabuting balita about temptation ni Jesus Christ is the Word of God. Kailangan meron tayong inaalagaan. Para pag dumadating yung mga tukso, halimbawa, yun nga yung tukso sa kapangyarihan, sasabihin natin na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namimitaw sa Diyos. Kapag halimbawa, problemado ka na, gusto mo na magpakamatay, may promise si God dyan. Kasi ang Word of God, hindi lang promise. May promise with reward kapag sinunod. Ano sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 13? Hindi lang, yung pagsubok na binibigay daw sa atin, dinaras daw ng lahat ng tao yan. Pag meron daw tayong pagsubok, kaya natin yan. Kasi bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Diba? About depression, anxiety, about kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, broken relation, lahat yan may Bible verse. Kung hindi natin alam yun, may verse din ang mundo. Pag minura ka, murahin mo din. Yun ang verse ng mundo. Kaya once hindi tayo interesado sa salita ng Diyos, parang sinabi na rin natin, hindi tayo interesado sa Diyos. Hindi mababaw na relasyon ang gusto ng Diyos sa atin. Malalim. How can we know? Paano mo makikilala ang asawa mo kung di kayo nagsama sa isang bubong? Ganon din ang Panginoon. Paano mo siya makikilala kung wala kang oras sa Kanya? So, let us meditate. Tayo yung nagsisimba, hindi para magsimba lang. Merong gustong itanim ang salita ng Diyos sa ating puso. At hindi natin kailangan maging matalino para maunawaan yun. Amen. We cannot surrender yung buhay natin sa Diyos kung una, hindi natin i-deny ang sarili natin. Ano ibig sabihin ng deny? Lord, gusto ko to pero ayaw mo. Susundin kita. Pangalawa, if we cannot carry our own cross, hindi natin kayang buhatin ang ating krus araw-araw. At pangatlo, kung hindi natin kayang i-deny ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Mawala na to, mawala ka na to. Huwag ka lang. Sometimes, realization, actually, sharing sa buhay ko, no? Ako talaga, noon, talagang hindi ako nagsisimba. Pero pag once na tinapik ka pala ng Diyos sa buhay, yung bang buhay mo parang mamamatay ka na, doon ma-realize na nabigyan ka pa ng chance. Gusto pa ba nating magkasakit? Gusto pa ba natin mabedridden? Bago natin masabi na, Lord, may time na ako sa'yo. Kung ano mang kinakalokohan natin ngayon, pansamantala lang yan. So, nawa, ma-realize natin na seek first the kingdom of God. Amen. And, kapag tututok ko sa'yo, lagi nating isipin, hindi, ito sabi ng Diyos, sinuloko mo lang ako eh. Ginagawa mo lang na gusto mo akong magduda sa kakayanan ng Panginoon eh. Kasi laging gusto ng Diablo, nagdududa tayo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Okay? So, magkaroon po tayo ng closing prayer.
Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkain spiritual na inihain mo sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na lagi kaming nilalapitan ng tukso at nawa ang tuksong ito'y matalikuran namin in Jesus' name. Nawa pangalagaan mo ang aming mga yung sinasabing 7 capital sins, the lust, the greed, the anger, the envy, the gluttony, na talaga namang nagdudulot sa amin na magkasala sa iyo. Kahit sa isip man ng Lord, talagang nagkakasala kami sa iyo. Tawarin mo kami at bigyan mo kami ng karunungan upang mapagtagumpayan ito. Kung hinahanap namin ang pisikal na pagkain, mas hanapin namin ang kagutuman sa iyong mga salita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magkasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, di sa lupa, para ng salamat. Ano kami namin kakain sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga kakasala. Okay, turo sa tukso, at yan mo kami sa lahat ng masama, kawala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So kung ibibigay po ni Lord ang February 23, 2026, Monday Gospel, muli sama-sama po tayo magnilay ng mabuting balita online. To God be the glory.